Isang gabi ng pagtataksil, panlilinlang at matinding laro ng isip. Akala ni Delton ligtas siya sa mga bitag ni Yasmin. Pero isang baso ng alak ang nagpapabago sa lahat. Sa gitna ng dilim at epekto ng droga, sino nga bang tunay na nasilayan niya? Si Cassandra ba ang kayakap niya sa mga sandaling iyon o isa na namang ilusyon na magdadala sa kanya sa kapahamakan? Habang nagkakagulo ang puso ni Delton sa pagitan ng pagkalito at pagsisisi, unti-unti namang nabubunyag ang katotohanan. May nahuli ang mga otoridad pero hindi itong utak ng lahat. Ang tanong, hanggang kailan magtatago ang tunay na kalaban at ano ang kapalit ng bawat maling desisyong ginagawa nila? Ako po si Miss Maria at simulan na natin ang ating kwento. Nakatulalang nakatingin si Delton sa harap ng computer niya. Hindi niya mabasa ang isip ni Cassandra. Hindi niya alam kung anong plano nito. Nakakulong ng dalawang lalaki na inutusan ni Michelle pero si Michelle, malaya pa rin itong nakakagalaw. Hindi naman ito umaalis. Naglagay ng tao si Delton na magbabantay sa labas ng bahay ni Garrett at ni Michelle. Gusto niyang makasiguro na hindi makakatakas si Michelle para kapag nakapagdesisyon na si Cassandra na ipakulong si Michelle, mabilis nila itong mahuhuli. Naagaw ang atensyon ni Delton nang bumukas ang pintuan niya at pumasok si Yasmin. Salubong na naman ang mga kilay niya. Maraming beses niya nang sinabihan si Yasmin na huwag na itong pupunta ng office niya. Pero masyado itong makulit at wala man lang pinapakinggan. Ano na namang ginagawa mo dito? Tanong ni Delton. Umupo naman si Yasmin sa sofa. Ang init naman ng ulo mo. Binibisita kong fiancé ko. Bawal ba? Napapahilot na lang sa noo si Delton at napapabuntong hininga. Siya na lang ang sumusuko sa kakulitan ni Yasmin. Mas pinipili niya na lang manahimik kaysa makipagtalo pa siya kay Yasmin. Siya nga pala, birthday party ko sa susunod na araw. Gusto sana kitang imbitahin. Ikaw ang escort ko. Ayoko, mabilis na pagtanggi ni Delton. Napapanguso naman na tila isang bata si Yasmin. Gusto mo, pumayag ka man o hindi, wala kang magagawa. Kung hindi ang pumayag sa gusto ko, gaganapin sa Evergreen Club ang birthday celebration ko. Hihintayin kita doon. 7 p.m. ha? Matamis nang umiti si Yasmin. Inis na inis naman na si Delton kay Yasmin. Gusto niya na talaga itong ipatapon sa New York pero may kailangan pa siya dito. Maghanap ka na lang ng ibang magiging escort mo. Ayaw ko sa isip bata. Usal niya. Tumikim naman si Yasmin para ayusin ang boses niya. Kung ayaw mo sa isip bata, susubukan kong baguhin ang sarili ko. You want a matured woman? Hindi naman problema sa akin yun. Pwede ako magbago. Seryosong sabit ni Yasmin. Hindi na pabebe ang boses. Naiinis si Delton siya nagbi-baby talk pero kapag si Cassandra ang gumawa nun, buong pagkatao niya kinikilig. Pinilig ni Delton ang ulo niya at sinubukang itoon ang atensyon sa ginagawa niya. Delton, hihintayin kita sa araw ng birthday ko. Sinabi ko na sa yung location. Kapag hindi ka bumalik, sana maabutan mo pa akong buhay. Hanggang buhay talaga kitang mamaltuhin. Anas pa ni Yasmin. Napapailing na lang si Delton. Hindi niya na sinagot si Yasmin kaya tumayo na si Yasmin para umalis. Hihintayin kita. Hindi ako nagbibiro. Ikaw ang gusto kong makasama sa araw ng birthday ko. Seryoso niyang wika saka ito tuluyang umalis. Nang naisarado ng pintuan, saka napatingin dun si Delton. Napapakunot na lang siya ng noo. Ano ba problema nun? Anong pakialam ko sa birthday niya? Magpakamatay siya kung gusto niya. Problema ko pa ba yun? Usal niya saka muling binalik sa computer ang atensyon niya. Samantala naman kumatok si Garrett sa office ni Cassandra. May dala-dala siyang mga pagkain at bulaklak. Cassandra, are you there? Tanong niya saka muling kumatok. Anong ginagawa mo dyan? Mabilis na napaharap si Garrett sa likod niya nang marinig niyang boses ni Cassandra. Napatikim naman siya sa kabahagyang gumilit para bigyan ng daan si Cassandra. Akala ko nasa loob ka. Nagdala ko ng mga paborito mong pagkain. Ako nagluto niyan. Nakangiting wika ni Garrett. Napapataas na lang ang kilay ni Cassandra. Pumasok na sa loob ng office si Cassandra. Sumunod naman si Garrett sa kanya. Ibinaba ni Garrett ang mga dala niya sa lamesa habang dumiretso naman si Cassandra sa working station niya.
Kumusta ka na? Tanong ni Garrett. Ano bang pakialam mo? Ang lakas ng loob mo na kamustahin ako. Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin ni Michelle? Hilaw na natawa si Cassandra. Cassandra, maniwala ka naman sa akin. Wala akong alam sa ginawa ni Michelle. Please believe me. Hindi ko alam na may ginawa siyang plano para ipapatay ka. Nagulat din ako sa nalaman ko. Pagtatanggol ni Garrett sa sarili niya. Garrett, ikaw ang dahilan kung bakit nagawa sa akin yun ni Michelle. Pareho niyong pinlano na ipalaglag ang anak ko pero dahil ayaw kong pumayag sa gusto niya, kaya naisipan na ni Michelle na ipapatay ako. May di na sambit ni Cassandra. Napapayuko naman si Garrett dahil nahihiya na rin siya kay Cassandra. Karapatan mong magalit dahil napakagago ko. Sarili ko lang ang iniisip ko noong mga panahon na yun. Akala ko si Michelle ang makapagbibigay sa akin ng kasiyahan. Inaamin ko yung pagkakamali ko, Cassandra, pero maniwala ka naman sa akin. Hindi ko kasama sa pinilano ni Michelle sa'yo. Paliwanag niya. Tiningnan ni Cassandra ang mga dala ni Garrett. Isang malaking bouquet ng bulaklak at mga pagkain. Alam mo kung gaano ka kamahal ni Michelle. Kapag pinutuloy mo to, baka tuluyan niya na ako mapatay. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Ibigay mo kay Michelle ang mga bulaklak na hawak mo. Cassandra, binili ko to para sa'yo. Ayaw ko nang makasama si Michelle. Matagal nang sirang relasyon naming dalawa. Pinapakisamahan ko na lang siya dahil may anak kami. Yun na nga hindi ba? May anak na kayo, Garrett. Ayusin mo na lang ang pamilya mo. Huwag mo na sanang gumawa ka pa ng krimen si Michelle na dahil sa'yo. Pagpuputol ni Cassandra sa sasabihin ni Garrett. Nakikiusap naman ang mga mata ni Garrett kay Cassandra. Cassandra, wala na akong nararamdaman para kay Michelle. Hindi kami kasal ni Michelle. Gusto kong ayusin natin ang relasyon nating dalawa. Magpakasal tayo ulit. Hilaw na natawa si Cassandra. Para na siyang mababaliw. Napapailing na lang siya sa kanya tinignan si Garrett. Are you serious? Tanong niya. Seryoso ako. Nung bigla kang nawala, napagtanto kong ikaw palang gusto kong makasama habang buhay. Wala ka pa namang boyfriend, hindi ba? Hindi ka pa rin kasal, Cassandra. Ayusin na lang natin ang relasyon natin. Handa akong ibigay ang lahat sa'yo. Ibigay ang lahat sa akin? Putol na naman ni Cassandra. Garrett, hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Wala ka na kahit na anong kayamanan. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na deserve at gusto ko. Baka nga ikaw pang Baka ako pang bubuhay sa'yo eh. Napayuko naman sa kahiyan si Garrett dahil totoo ang mga sinabi ni Cassandra. Parang awa mo na, Garrett. Hindi magiging tahimik ang buhay ko kapag ikaw ang makakasama ko. Siguradong ipapapatay pa rin ako ni Michelle. Hindi ko hayaang mangyari yun. Wala kang kakayahan, Garrett, anas ni Cassandra. Wala kang pera para magpasweldo ng magiging bodyguard ko. Huwag ka nang umasa na babalikan pa kita. Wala akong nararamdaman para sa'yo. May diin na sambit ni Cassandra. Nasasaktan naman si Garrett pero tinanggap niya mga sinabi ni Cassandra. Maghihintay ako, Cassandra. Hihintayin kita hanggang sa maging ready ka na. Walang laso na mga dala kong pagkain. Sana kainin mo. Huwag mong gugutumin ang sarili mo, ha? Mahal na mahal kita. Malambing na wika ni Garrett. Napapairap na lang si Cassandra. Pagkatapos sabihin ni Garrett ang mga salitang yon, ay umalis na rin siya. Iniwan ng isang bouquet ng bulaklak at mga pagkain. Salubong ang mga kilay ni Cassandra habang nakaharap sa glass wall ng office niya. Hindi niya alam kung dapat pa siyang kabahan o matakot dahil hanggang ngayon ay wala pa rin paramdam ang mga taong nagtangka sa buhay niya. Kung malaki at makapangyarihan ang organisasyon na tumutugis sa kanya, bakit hanggang ngayon buhay pa rin siya? Natatakot din siya para sa sarili niya pero nagtataka lang siya. Kung nahihirapan ang mga kapulisan na hulihin ang organisasyon nila, bakit nahihirapan ang mga to na patayin si Cassandra? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cassandra. Ma'am Cassandra, agaw atensyon ni Donna. Humarap naman si Cassandra sa kanya. Napatingin si Cassandra sa kasama ni Donna ang lalaki. Detective Aaron. Pusa ni Cassandra. Naupo na siya sa sofa at ganun din si Detective Aaron. Tayong dalawa lang bang mag-uusap? Nasaan si Mr. Chavez? Tanong ni Detective Aaron. Nasanay kasi ito na kapag pinapatawag siya ay magkasama si Cassandra at Delton. Ako lang ang nagpatawag sa'yo.
Ayaw kong iasang lahat kay Delton dahil natatakot din ako na madamay siya, sagot ni Cassandra. Napatango-tango naman si Detective Aaron. Ano bang gusto mong malaman ngayon, Miss Cassandra? Kung tungkol naman ito sa dalawang lalaking nagtangka sa buhay mo, nahatulan na sila ng 20 years na pagkakakulong. Hihintay na lang namin ang pagsampa mo ng kaso laban kay Miss Michelle. Diretsong sambit ni Detective Aaron. Hindi ba at ikaw na rin na nagsabi na mahirap hulihin ang Black Shadow? Nagsalubong ang mga kilay ni Detective Aaron. Paano mo nalaman ang pangalan ng organisasyon nila? Wala naman akong maalala na sinabi ko sa inyo yun. Kailangan bang isikreto pangalan ng organisasyon nila? Detective, hindi lang ikaw ang nakakausap namin tungkol sa kanila. Ayaw namin mag-focus lang sa iisang tao. Natahimik naman si Detective Aaron. Ano bang gusto mong malaman, Miss Cassandra? Tanong na lang ni Detective. Hindi ba at ang mission nila ay ang patayin ng target nila? Bakit pagkatapos na nangyari sa akin sa penthouse, hindi na naulit yon? Hindi na sa ulit nagparamdam? Humahanap lang ba sila ng pagkakataon para magawa nilang mission nila? Bakas ang takot at pag-aalala sa tinig ni Cassandra. Maswerte kang nakatakas noong gabing yun, Miss Cassandra. Isa lang ang ibig sabihin ko bakit hanggang ngayon hindi pa sila nagpaparamdam sa'yo. Wala nang pangbayad ang taong nag-utos sa kanila. Sa pagkakaalam ko, per day ang bayad sa kanila. Nagsalubong ang mga kilay ni Cassandra. Per day? Hindi ba per target? So kung hindi sila nagtagumpay sa plano nila sa loob ng isang araw, sisingilin na naman nila ang client nila? Tumango si Detective Aaron. Ganun na nga. Hindi pa namin alam ang lahat ng rules nila. Depende ko ang client nila ang nag-cancel na ipapatay ka at nag-avail siya ng ibang services nila. Ang Black Shadow ay magaling din sila sa technology. Pwede ka nilang takutin at pagbantaan. Minsan nagtatagumpay ang Black Shadow sa paraan niyan dahil kusang nagpapakamatay ang mga target nila dahil sa takot. Naalala naman ni Cassandra ang mga email na natatanggap niya at pagbabanta. Ibig sabihin, posibleng nag-avail ng ibang service ang taong nagtangka sa buhay niya. Kung wala namang nangyayaring ganon, posibleng wala nang pangbayad ang taong yun para ipapatay ka pa sa mga Black Shadow. Huwag kang magpakampante, Miss Cassandra. Kung hindi niya na kayang bayaran ng Black Shadow, maraming hitman ang pwede niyang bayaran. Dahil mas mura, you still need to be careful. Napatango naman si Cassandra. Salamat, Detective. Kumusta na nga palang pag-iimbestiga niyo? Wala pa rin ba kayong nahahanap? Wala ba kayong na-recover ng mga CCTV footage na malapit sa penthouse ko? Gaya na sinabi ko sa'yo, magaling sila sa technology. Madali lang sa kanilang i-hack ang mga CCTV footage. Hindi sila nag-iiwan ng ebidensya. Napapabuntong hininga na lang si Cassandra. Hirap na rin sila na malaman kung sino ba ang taong yon. Kung walang kinalaman si Michelle, sino ang kailangan nilang hanapin? Wala ba talagang kinalaman si Michelle sa nangyari sa penthouse? Hindi ba siyang person of interest niyo? May alibay siya nung gabing yun. Ano nga palang plano mo sa kanya? Hindi ba kami maglalabas ng warrant of arrest para maipakulong na rin siya? Humiling si Cassandra. Hindi muna ngayon. May gusto pa akong malaman. Pakiramdam ko kasi, malapit lang sa kanya ang taong gusto kong patayin. Napatango si Detective Aaron. Naiintindihan ko. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumango lang din si Cassandra. Salamat, Detective. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Nagpaalam na rin si Detective Aaron. Isang malalim na buntong hininga pinakawala ni Cassandra nang maiwan na siyang mag-isa sa office niya. Tinignan niyang nasa board niya. May mga picture siya doon ng mga taong posibleng may galit sa kanya. Kung walang alam si Michelle, sino sa inyong gusto kong mawala sa mundo? Usal ni Cassandra habang nakatingin sa picture ni Diana, Rosie, Michelle, Angelica, Joanna, at iba pang may galit sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ay naging abala silang lahat sa mga trabaho nila. Walang nakakalapit kay Cassandra dahil dinagdagan ni Delton ang bodyguard niya. Lihim na nakasubaybay ang mga to kay Cassandra. Samantala namang gabi na pero hindi pa umuwi si Delton.
Hindi alam ni Cassandra kung nasaan na ba siya. Kanina pa rin tinatawagan ng number ni Delton pero hindi to sumasagot. Lumabas na siya ng kwarto niya at bumaba sa sala. Wala pa rin po ba si Delton? Tanong ni Cassandra sa matandang katulong na gising pa. Wala pa, iha. Hindi pa siya umuwi simula ng umaga. Sagot naman nito. Nag-aalala na si Cassandra. Sana lang hindi kumikilos na mag-isa si Delton para mahuli ang tao na may galit kay Cassandra. Hawak-hawak ni Cassandra ang keypad niyang cellphone. Hindi niya naman makukontak online si Delton dahil nakakipad lang dito ng cellphone. Nasaan ka na ba? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin na may gagawin o pupuntahan ka? Mahinang sambit ni Cassandra sa sarili niya. Kanina pa siya nakatingin sa pintuan, umaasang bubukasyon at iluluwa si Delton, pero walang nangyayari. Samantala naman, pinuntahan ni Delton si Yasmin sa Evergreen Club. Pagpasok pa lang niya ay nakilala na siya kaagad ng mga bouncer. Nasa second floor sila, sir. Nandun na rin ang ibang bisita ni Ma'am Yasmin. Saad ng bouncer. Dumiretso naman na si Delton sa loob ng club. Wala na siyang maririnig dahil sa lakas ng background music. Iniiwasan niya na lang ang mga babaeng nakakasalubong niya. Halos nakatube na lang ang mga ito kaya kitang-kitang hati ng kanilang mga dibdib. Napatingin si Delton sa second floor. Pag-akyat niya ay nakita niya kaagad si Yasmin. Tuwang-tuwa naman si Yasmin sa kanya sinalubong si Delton. Sabi ko naman sa'yo, pupunta ka eh. Kinikilig na saad ni Yasmin. Pinapasok niya na si Delton sa room nila. Glass wall ang harang, kaya kitang-kita pa rin nilang mga nasa dance floor. Guys, nandito ng fiancé ko, pagmamayabang ni Yasmin sa mga bisita niya. Kinikilig naman ng ibang mga kababaihan nang makita nila si Delton. Akala ko talaga, nagbibiro ka lang. Fiancé mo siya, Mr. Chavez? Tanong ng isang babae. Hindi naman sumagot si Delton. Isa-isang tinignan ni Delton ang mga bisita ni Yasmin. Nilapitan ni Delton si Yasmin, saka siya bumulong. Ang sabi mo, nandito si Cassandra. Where is she? May di niyang tanong. Ayaw niya nang pinaglalaroan siya. Relax, kapag hindi ko ginamit si Cassandra, pupunta ka ba? Hindi diba? Anas ni Yasmin. Napapaigting ang panga ni Delton. Mahigpit na hinawakan ni Delton sa braso si Yasmin, kaya napapadaing si Yasmin. Busy naman ang mga kasama nila. Hindi sila naririnig dahil malakas din ang music sa kwarto nila. Yasmin, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Galit ng saad ni Delton. Sumeryoso na rin si Yasmin. Hindi rin ako nakikipagbiruan, Mr. Chavez. Kailangan mo kong samahan ngayong gabi kung ayaw mo makita na lang ang bangkay ko sa ilog. Mariing tinitigan ni Delton sa mga mata si Yasmin. Hindi rin nagpapatalo si Yasmin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Delton. Inalis ni Yasmin ang kamay ni Delton na nakahawak sa braso niya. Ngumiti naman na si Yasmin sa kanya nanguha ng 2 wine glass. Binigay niyang isa kay Delton. Makinig ka na lang sa akin. Akong fiancé mo, remember? You're not the one I love. Baka nakakalimutan mo rin yun. Angel naman ni Delton, pero ngumiti lang si Yasmin sa kanya. Pinagtama ni Yasmin ang wine glass nila ni Delton sa kanya ininom ang kanya. Drink it. Sasabihin ko sa'yo kung nasaan si Cassandra. Seryosong tinignan ni Delton si Yasmin. Muling nilibot ni Delton ang paningin niya pero hindi niya nakikita si Cassandra. Wala siyang nagawa kundi inumin ang alak na ibinigay ni Yasmin. Happy birthday, Yasmin! You're so lucky. Ikaw palang babaeng maswerteng pakakasalan ni Mr. Chavez. Nakakaingit ka, girl! Pangasar ng mga kaibigan ni Yasmin. Of course! Sinong tatanggi sa ganda ko? Pagmamayabang ni Yasmin. Nang maupo si Delton ay nilingon siya ni Yasmin. Napahawak si Delton sa ulo niya. Pakiramdam niya ay nahihilo siya. Naupo si Yasmin sa tabi ni Delton. Ayos ka lang? Tanong ni Yasmin. Shit you! Anong nilagay mo sa ininom ko? Tanong ni Delton. Hindi niya na makita ng diretso si Yasmin dahil umiikot na ang mundo niya. Mahigpit na napahawak si Delton sa sandalan ng sofa dahil baka sumubsob siya sa sahig. Napapangiti lang naman si Yasmin. What happened to him? Tanong ng kaibigan ni Yasmin ang sumandal na si Delton. Mabilis lang siyang malasing. Ang tapang naman kasi ng binili niyong alak, boys. Anas ni Yasmin.
Binitawan na ni Yasmin ang hawak niyang wine glass saka hinawakan sa dibdib si Delton. Eric, tulungan mo naman ako. Idala natin sa room si Delton, ani ni Yasmin. Nangaasar naman ang tingin ng mga kaibigan ni Yasmin sa kanya. Umamin ka nga, Yasmin. Ano nilagay mo sa inumin ni Mr. Chavez? Nakangiting tanong ng isang kaibigan ni Yasmin. Natatawa lang naman si Yasmin. Wala akong nilagay, no? Mahina lang talaga sa alak si Delton. Sabi ko naman sa inyo, wag yung hard liquor ang kunin nyo eh. Imbis na makasama natin ng matagal si Delton, bagsak ka agad. Nangasar naman ang mga kaibigan ni Yasmin sa kanya. Pinagtulungan na ng dalawang lalaki na buhatin si Delton para dalahin ito sa kwartong kinuha ni Yasmin. Yasmin, pwede ba akong sumali? Natatawang saad ng babaeng kaibigan ni Yasmin. Gaga ka ba? Makikihati ka pa? Akin lang to, no? Sagot ni Yasmin. Nagtawanan na lang ang mga kaibigan ni Yasmin na naiwan sa room nila. Umalis naman na si Yasmin kasamang dalawa niyang kaibigan at si Delton. Inihiga na nila sa kama si Delton. Bagsak na talaga to at tila ba napakaraming alak na ininom. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Delton. Pinipilit niyang bumangon pero bumabagsak siya sa lakas ng droga na pinainom sa kanya. Babalik ka naman doon, hindi ba? Tanong ni Eric kay Yasmin. Oo naman, asikasuhin ko na lang muna siya. Sagot ni Yasmin. Umalis naman kaagad ang kaibigan ni Yasmin. Nang maiwan ito at si Delton sa kwarto tinignan nito si Delton. Sumampa na ito sa kama sa inalis ang polo ni Delton. Hinawakan ni Delton ang kamay ni Yasmin para pigilan to. Shit, anong binabalak mo? Tanong ni Delton. Wala pa rin siyang lakas dahil malakas pa rin ang epekto ng gamot sa katawan niya. Alam ko makakatikim ka ng init ng katawan. Tutulungan lang kitang alisin ang damit mo. Damit, Yasmin. Don't you dare. Akmasa na nga alisin ni Delton ang kamay ni Yasmin pero lalo siyang nahihilo. Sa bawat galaw niya, ipinikit na muna ni Delton ang mga mata niya para pakalmahin ang katawan niya. Kailangan niyang makaalis. Samantala naman, nasa sala pa rin si Cassandra. Naghihintay ng pagdating ni Delton. Cassandra, gulat na napatingin si Cassandra sa itaas ng hagdan nang marinig niyang boses ni Dahlia. Nagmamadaling bumaba si Dahlia ng hagdan. Mom, be careful! Sigaw ni Cassandra nang muntik nang mawala ng balanse si Dahlia. Hinihinga na lumapit si Dahlia kay Cassandra saka pinakitang nasa cellphone niya. Punot noon naman napatingnan si Cassandra doon. Hindi ba't si Delton yan? Tanong ni Dahlia. Kitang-kita naman ni Cassandra si Delton at Yasmin na nasa isang kama. Isa-isang inaalis ni Yasmin ang mga botones ng polo ni Delton at nang matapos ito ay saka pumaibabaw si Yasmin. Napalunok si Cassandra. Naikuyom niyang kamao niya sa kanya mabilis na kinuhang susi ng sasakyan niya. Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Dahlia. Hindi naman sumagot si Cassandra dahil dere-derecho na ito na lumabas ng bahay. Cassandra, gabi na para umalis ka! Sigaw ni Dahlia. Pero walang pinakinggan si Cassandra. Umalis pa rin to para puntahan si Delton. Mahigpit ang hawak niya sa manibela ng sasakyan niya. Ini-imagine pa lang niya na may nangyayari na kay Delton at Yasmin sa mga oras na to, umaakyat na sa ulo niyang dugo niya. Iminulat ni Delton ng mga mata niya, pinilit niyang tumayo sa kasinutang polo niya. Shit, hindi itong pinag-usapan natin, Yasmin. You bullshit! Nanggagalaiting saad ni Delton. Ramdam na ni Delton ang init na nararamdaman niya. Hindi lang basta-basta init ng katawan ang nararamdaman niya. Hindi aircon o yelong kailangan niya. Iba ang hinahanap ng katawan niya. Bumangon na si Delton pero pag-angat ng ulo niya nakita niya si Cassandra. Naniningkit ang mga mata niya. Sinisigurado niyang si Cassandra ang nakikita niya. Cassandra? Pusan niya. Pinilig ni Delton ng ulo niya. Saka muling tinignan ng babae na sa harapan niya. Sa meryosong mukha niya na hindi na si Cassandra na sa harapan niya. Yasmin, hayop ka! Malutong niyang mura. Matamis na mangumiti si Yasmin. Kailangan na talagang umalis ni Delton dahil hindi na magandang nangyayari sa kanya. Baka kung ano pang magawa niya kay Yasmin kapag nanatili siya sa kwartong kinaroroonan niya. Mahiga ka muna. You need to rest. Muling napatingin si Delton sa babaeng nasa harapan niya. Nalilito na siya. Sino ba talagang babaeng kasama niya ngayon? Si Cassandra na naman ang nakikita niya. Napahawak si Delton sa ulo niya dahil para na naman siyang umiikot.
Iminulat ni Delton ng mga mata niya nang umpisahan siyang punasan ng maligamgam na towel. Kunot-noo siyang nakatingin sa babaeng nagpupuno sa kanya. Cassandra, ikaw ba talaga yan? Babe, pusal niya. Ngumiti lang nga to. Hinawakan ni Delton sa kamay si Cassandra saka to hinila palapit sa kanya. Inamoy ni Delton ng babaeng kasama niya. Naamoy niya si Cassandra pero hindi siya sigurado. Paano kung epekto lang ng droga ang nangyayari sa kanya? Paano kung si Yasmin pala talaga ang kasama niya pero si Cassandra ang nakikita niya? Huwag kang malikot, sad ng babae sa kanya. Piniligulit ni Delton ang ulo niya. Nagbabaka sakaling mawala ang hilo na nararamdaman niya. Galit na rin ang alaga niya. Ayaw niyang saktan si Cassandra. Kahit na anong mangyari, gusto niyang makaalis na at makauwi na sa piling ni Cassandra. Shit, pusal niya. Hinila niya si Cassandra at pinahiga ito sa kama. Mariing nakatitig si Delton kay Cassandra. Wala siyang ibang nakikita kundi ang mukha ni Cassandra. Dahil sa epekto ng droga sa katawan niya ay mabilis niyang siniil ng halik si Cassandra. Mali ito, alam niya. Natatakot siyang pagising niya bukas ay hindi si Cassandra ang katabi niya. Pinipilit niyang labanan ang epekto ng droga sa katawan niya. Pero unti-unti siyang nabibigo. Hindi niya na mapigilan ang init na nararamdaman niya. Marahas niyang hinalikan sa mga labi ang babaeng kasama niya. Sinira niya na rin ang damit ni Cassandra at tinapon to sa sahig. Muli niyang sinunggaba ng halik si Cassandra hanggang sa bumaba ang halik ni Delton. Naguguluhan man si Delton pero alam niyang boses yon ni Cassandra. Gusto ni Delton na pigilan ang sarili niya dahil natatakot siyang hindi si Cassandra ang kasama niya pero habang tumatagal, lalo nagiinit ang buong katawan niya. Hindi niya na kayang pigilan. Blanco namang nakatitig sa kanyang babaeng nasa kama. Siguraduhin mong ikaw si Cassandra. Kapag nalaman kong ibang babae ka, hindi ka nasisikatan ng araw sa susunod na araw. Pagbabanta ni Delton. Kailangan niyang ilabas ang init na nararamdaman niya. Muli niyang tinignan ni Delton ang babae na sa ilalim niya. Mukha pa rin ni Cassandra ang nakikita niya. Dinikit ni Delton ang katawan niya. Babe, usal ni Delton. Umas-asa siyang sana si Cassandra ang kasama niya. Nabawasan ng hilong nararamdaman niya pero bumagsak din siya sa ibabaw ni Cassandra at tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, napapadaing si Delton dahil sa matinding sakit ng ulo niya. Bumangon na siya. Wala pang kalahating basong ininom niyang alak kagabi pero daig pa niya ng maraming nainom. Naalala niyang nakipagtalik siya. Kaya mabilis siyang lumingon sa gilid niya pero wala na siyang katabi. Hi, good morning. Bati ni Yasmin na kalalabas ng bathroom. Shit, pusal ni Delton. Mabilis siyang tumayo at binalot sa katawan niyang kumot. Isa-isa niyang pinulot ang mga damit niya at nagbihis. What happened? Galit na sigaw ni Delton. Hindi to kasama sa usapan natin, Yasmin. Nanggagalaitin niyang saad. Tipid namang ngumiti si Yasmin. Relax, pusal nito. Relax? Gusto mo maging relax ako pagkatapos na nangyari sa atin? Tumawa naman si Yasmin sa kato na papailing. Pinunasan na ni Yasmin ang basa niyang buhok saka nito kinuhang suklay para suklayan ang buhok niya. Nang bumukas ang pintuan, ay pumasok si Cassandra. Babe, pusal ni Delton, lalo siyang nalito sa mga nangyayari. Pinaglalaroan niyo ba ako? Punot noong tanong ni Delton. Nilapag naman ni Cassandra ang mga dala niyang pagkain saka siya naupo. Sinong nakatali ko sa inyo kagabi? Tanong pa niya. Mahalaga pa bang malaman yon kung sino sa amin? Sagot ni Cassandra. Of course! Galit na sigaw ni Delton. Natatawa lang naman si Yasmin habang namumula naman ang mga pisngi ni Cassandra. Base sa nakikita ni Delton na itsura ni Cassandra ay mukhang wala naman siyang kailangang ipag-alala. Si Cassandra ang nakasama niya sa kama kagabi. What happened? Nahuli niyo ba? Pag-iiba ng usapan ni Delton. Naupo na rin siya tinayos ang polo niya para hindi nakikita ang katawan niya. Humarap na rin sa kanila si Yasmin. Gusto ko nang umuwi, usal nito. Gusto ko nang bumalik ng New York. Kailan ba ito matatapos? Ayaw ko nang magstay dito. Dagdag pa niya. Nanatili naman ang mga mata ni Delton kay Cassandra. Hindi niyo ba nahuli? Wala ba kayong nalaman kagabi? Tanong niya. Napabuntong hininga naman si Cassandra. May nahuli sila Ricky at Detective Aaron pero hindi siyang mastermind. Tauhan lang din siya. Sagot ni Cassandra. At dyan nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Nakakakulo ng dugo, hindi ba? Kita nyo naman ang naging kapalit ng labis sa pagtitiwala at ang laro ng panliling lang
na hinarap ni Dalton. Sa buhay, madalas tayong mapunta sa sitwasyon kung saan parang umiikot ang mundo at hindi natin alam kung anong totoo sa hindi. Parang ang alak na pinainom kay Dalton na nagpalabo sa kanyang paningin. Minsan ang mga desisyong ginagawa natin sa gitna ng matinding emosyon o kalituhan ay siya ring nagdadala sa atin sa mga problemang mahirap takasan. Ang aral natin para sa araw na ito, maging mapagmatsyag. Hindi lahat na nakikita ng ating mga mata ay ang katotohanan at hindi lahat ng matamis na alok ay may dalang kabutihan. Ang maling desisyon na gawin sa loob ng isang sandali ay pwedeng magdulot ng kalituhan na magtatagal ng habang buhay. Kayo, sa tingin nyo ba ay si Cassandra nga ba talaga ang kasama ni Dalton o may mas malalim pang plano si Yasmin na hindi pa natin nakikita? Iwanan nyo ang inyong mga haka-haka sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng ating kwento. Hanggang sa muli!